Good morning! Uy! Ba't napayuko? Napayuko? Bakit? Full ito eh. Maarte kasi ito. Alam nyo, maarte itong aking na-access na naman. Ayan. Sorry. Babaguhin ko na naman ito, guys. Good morning! Teka lang, guys, nag-access lock itong maarte kong Good morning again, guys! Hello, and welcome again sa ating panibagong vlogs. May bago ditong sapatos si Johan. Alam ni Deepak yung paa ng kanyang anak. At maganda yung swelas, hindi madulas. So, ito guys is made in Nepal. Dito kami usually bumibili ng sapatos ni Johan sa Caliber. Caliber bang tawag dito. Which is maganda naman talaga yung kanilang quality. Kasi maganda talaga siya, guys. And yung kagandahan, yung anong tawag dito? Sa loob, guys, siya malambot. Yan. Leather ito. And matitibay naman talaga mga sapatos nila. Maganda, Kagabi dumating si Deepak, dala niya nga ito. And dinala niya rin yung frame ni Johan. Kasi nga, ang nangyari sa frame ni Johan, guys, na naluhudan ko ba? Kasi nagsara ako ng bintana, inilagay niya sa sofa. So, natutulog na kami that time. Kasi nga, naalala ko yung bintana namin this side, hindi ko na isara. So, by mistake, naluhudan ko yung frame na bali. So, kaya nag-worry si Johan. And ayun, sabi ni Deepak, pupunta ako bukas sa Divisoria. Kasi nga may ganoon silang gagawin. Pumunta sila, dinala niya yung frame. Nag-suggest din si Prasan Bro dahil nga mayroong optic shop. Yung kanyang tito doon. Sa harap lang din ng shop ng kaibigan nila ni Deepak nung pinupuntahan natin na nagbebenta siya ng mga cameras and all gadgets. Okay na yung lens, yung frame niya. Tapos, gustong-gusto niya yung inano ng papa niya. Sabi ko sa kanya, congratulations. But, sabi ko, study hard. Sabi ko, gano'n. Sabi niya, Mama, you always telling me like that. Sabi ko, wala lang. Kasi, syempre, I have to remind you, diba? Yung minsan naiisip ko, yung effort ng parents sa mga anak nila. Like kagaya sa amin, parents na rin ako. Yung ganun ba? So, reminder lang naman or gentle reminder lang naman kayo na alam nyo yon, bilang isang magulang, sino ba naman ang hindi makaisip ng ganun na wala namang problema or masama doon na nagre-remind tayo. Dahil ganun natin kamahal yung anak natin na syempre in the future, ayaw rin natin silang maging kawawa. And yung bang naiisip mo na sabi nga nila, wag mo masyado isipin yung future. Pero alam nyo yun, hindi ko yun ma-avoid. Maniwala kayo hindi, minsan naglalakad kami ni Deepak, may makikita akong nagbabike, nagbebenta siya ng bote. So sabi ko sa kanya, babe, sabi ko, nag-worry talaga ako pag nakakita ako ng ganyan. Sabi ko, lalong-lalo na ngayon nag-iedad na tayo. Sabi ko, sinasabihan ko si Deepak, si Deepak, buti na lang talagang opposite kami. Hindi siya ganun ka, yung emotional, yung malalim, yung sobrang sa emotions ba? Matapang yan siya. As in, matapang yan siya. Kahit hindi siya showy, pero matapang si Deepak. Spiritually, emotionally, at saka hindi siya yung paranoid, kagaya ko minsan na maraming iniisip, yung ganun ba. Pero one time sabi ko sa kanya, babe, sabi ko, alam mo, parang pag nakikita ako ng ganun, naiisip ko, yung ganun ba? Siyempre, what ifs, yung maraming pumapasok sa isip mo, ayoko yung anak ko maging ganyan. So siguro lahat ng mga parents ganun din, may mga fear din. Kumbaga, mas iniisip pa natin yung future, yung dapat sana lagi tayong nandyan, pero yung buhay hindi natin alam, yung ganun ba, yun ang mga iniisip ko, guys. Kaya kagabi sabi ko yun, study well, anak, ha, sabi ko, kasi tingnan mo, anak, sabi ko, kumbaga is lahat naman hanggat kaya maibibigay sa'yo, pero ang main doon is yun na lang yung maibabalik mo sa amin ng papa mo, yung mag-aral ka talaga ng mabuti kasi para sa'yo yan talaga sinasabi ko kayo. Kaya sabi niya, Mama, I'm studying naman, sabi ko kasi para sa'yo yan, anak. Pero totoo
pala yun, ano. Yung naiisip ko talaga, guys, yung noon naririnig ko lang sa mama ko, sa papa ko, mag-aral kayong mabuti. Kaya ganun, sinasabi ko kayo na alam mo anak, ang daming gustong mag-aral, pero wala silang kakayanan na mag-aral. Yung iba naman gustong mag-aral, pero hindi na pwedeng mag-aral. Kaya ikaw, hanggat may chance mag-aral, mag-aral ka. Yung ganun ba guys? So, siguro nabibingin na rin yung anak ko, pero hindi naman ako OA, na magsabi sa anak ko, kasi hindi naman lagi. May mga times lang talaga na I have to remind Johan, kasi lumalaki na siya. Yung ganun ba? Yung, bakit ganito yung pumasok sa isip ko, guys? Kasi siguro, syempre, hindi ma-avoid magulang na tayo, and hindi sa pagiging OA dito, o pagiging, natin, sinishare ko lang sa inyo yung mga thoughts ko, yung pagiging nanay ko talaga. Basta nanay ka talaga, iba na yung feeling. So, masarap talaga maging isang anak, masarap maging bata, pero napakahirap maging magulang. And ngayon guys, may papakita na naman ako sa inyo. Tingnan nyo yung bagong in-order ko. Purple talaga. Nagkataon naman na yung kulay green, tapos purple. Yung green, baka masakit masyado yun sa mata, guys, And so, may purple naman. So, since paborito ko yung purple na kulay at medyo may kagandahan yung kulay nito, so why not purple na lang kukuhanin ko? Although, medyo maliit siya, guys. Kasi, size ito? 37. Pero maliit yung mga paa ng mga Nepalese. Kasi nabubunggo yung paa ko. So, kaya ayun. Sana 38 na lang in-order ko, para at least si Deepak makakasuot din siya ng boots. Or di kaya ginawa ko na lang 39. Pero talagang sadyang, kasi size 37 ako okay lang yan. Si Deepak, hindi ko alam kung magsusuot din niya ng boots, Pero kailangan niya yan minsan pag naglilinis siya sa baba. Ito yung in-order ko. Tingnan nyo, ready na yung pang garden natin, at para may freedom tayo mag-apak-apak, mag-ikot-ikot kung saan. So, ayun, basta guys, magsisimula na akong mag-ayos-ayos ng garden namin, pero mag-aasta ko ng tulong ng nanay ni Sabina dahil mas magaling yan sila, and medyo kasi marami kaming gagawin, lalong-lalo sa lupa, and maghihingi ako ng poop ng baka or dumi ng baka dito sa kapitbahay namin. At kasi libre lang naman, kasi sila ni Didi na kumukuha yan sila, yung isa namin kapitbahay. Libre lang naman yun, pinamimigay nila. Basta kuha lang kayo ang kukuha dyan. Kasi nga kailangan kong anuhin yung lupa dito. Masyadong madry talaga siya, and kailangan kong dagdagan. So, may mga nagawa na tayong mga fertilizer namin ni Buwa. Pwede ko na siyang spread after noon. I-mix-mix ko. Basta, and siguro yung marigold sa dami at sobrang crowded siya, baka bawasan ko yun at maayos ko. And yung kamatis, itry kong isave. And yung aming ampalaya, gumagapang na siya. And yung mga simi or beans ni Buwa, ayun na, gumagapang na talaga sila. At saka, ayun, mag-ano muna ako dito. Ayusin ko muna yung aming higaan, guys. Kasi nga, alam nyo naman dito kami natutulog, diba? And kagabi, hindi sila sa amin nag-supply ng tubig. Hindi ko alam bakit walang tubig kagabi. At saka, ayun, kaya minimize muna ako sa pagbinyag-binyag dahil hindi ito deep well. Yung sa baba, deep well yun. So, no problem yun. Makakagamit tayo. Nung last hindi nakalinis yung nanay ni Sabina, gawa nga ng brownout, guys. Ang haba ng brownout kasi may inayos sila doon. So, kaya hindi siya nakapaglinis sa babain. Sa rooftop, hindi rin. Kasi bibili pa kami ng pipe ni Deepak. Kasi nga butas-butas na yung pipe namin. Nakita nyo naman. So, mahaba na itong ating kwento. So, mag-prepare ako. Ang aga ko talagang dito sa inyo, nagchika-chika. So, ayun guys, mamaya ulit. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. So, ayan guys, tapos na ako maglinis dito. Isang araw kasi nag-map na ako dito, nilagyan ko siya ng, ano ba yung pangalan? Lysol. Ang aming sahig kaya mabango. Mabango yung sahig namin. It has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Apple!
wala kaming tubig na supply kahapon. Pero kailangan ko kasi laban yung mga pundan. Kasi nga, pinalitan ko yung mga pundan, no, ng mga una namin kahapon din. Para, ayun. At saka yung mga kurtina pala, guys, nagpalit ako ng mga kurtina namin. Pinagpalit-palit ko. Nilabahan ko at pinagpapalit-palit ko sila. So, medyo naninibago din sila, no, ni Deepak at ni Johan. May something new daw sa bahay kasi pinagpalit-palit ko yung mga kurtina namin. Ayan, no, pinagpalit-palit ko. Tapos yung sa kwarto, kung makikita nyo, ayan, pinagpapalit-palit ko rin yung mga kurtina. Kaya malinis na yan. Guys, and ayun, yung gloves natin, pang garden. Kaya in-order ko. Kasi nga magsisimula tayo sa pag-garden natin. May paganito pala siya, oh. Pag nagukay-hukay ka siguro, okay naman siya. So, abangan nyo na lang. At least may gloves na tayo. If not possible today na makapag-ayos ako sa baba kasi nga maglalaba ako. Baka hopefully bukas. Kasi tatawagan ko yung nanay ni Sabina. Bigyan ko lang siya ng separate na bayad para tumulong sa akin, guys. Para lang ba maayos namin, at least may idea siya. Kasi kung nandito si Buwa, wala akong problema. So ayan guys, nagsisimulan na ako magluto. Ito, nakabili ako ng gatas. Mamaya kwento ko sa inyo saan ako nakabili. At ano ang nangyari. Papanik na ako dito. And 11:44 na. Pag lumabas ka talaga guys, marami ka talagang mga makakachika dito sa amin, no? Parang sa village lang din. Na ang saya ng buhay naman sa village. Parang sa atin lang din na may mga kapitbahay talaga na makakachika mo. Hindi kagaya dito sa Kathmandu na yung mga kapitbahay mo, hindi mo sila kachikahan. Iba ang mga tao sa Kathmandu compare mo sa village. Sa village talagang, hi, hello! Tapos may chismisan talaga guys, maraming chismis. Oops, hindi niya ako nasusundan. Bakit? Ayan na. So ngayon guys, dahil ako lang dito mag-isa, gusto ko mag-food trip tayo. Ayan. Ngayon, lumabas ako dahil nga namili ako, diba? Hindi ko na kayo sinama dahil alam nyo naman kung saan tayo bumibili ng ating maluluto. So, marami akong nakachikahan. Alam nyo naman dito, diba? Machika sila. Lalong-lalo na yung binibilahan ko lagi ng niyog. Sibay. Machika talaga yan sibay. Minsan nga naisip ko, mas okay pala yung hindi sila nagsasalita ng English kasi pag nagsasalita sila ng English, machika sila sa akin. Pero okay na rin yun. Dahil wala namang problema doon. Ito lang lulutuin ko para hanggang gabi na ito guys, hindi na ako magluluto. So lagyan ko siguro 4 na kamatis, ano? Ngayon guys, may nabilhan na ako ng ng gatas sa Kaybay. Dito lang, mas malapit pala sa amin bago yung ATM. Kasi nga, nag-share ako kay Didi nung binilhan ko ng manok. Sabi ko, bumili ako ng gatas. Parang sira na ata yun. O sabi ko, parang hindi na maganda yung kanyang qualities. So ngayon, sabi nila, saan ka ba bumili? Sabi ko, dyan lang banda. Dyan naman ako lagi bumibili. Sabi niya, meron naman dyan malapit sa ATM, Kaybay. Kasi tea-shop yan. Tapos ayun na nga, sabi ni Didi sa akin, pwede kang bumili dyan. Sabi ko, lagi naman ako bumibili doon. Sabi ko, bakit kaya, bakit kaya kahapon yung nabili ko, bakit ganun ang nangyari? Sabi ko, kako. So ngayon bumili na ako doon kay Bay. May in-advise si Bay sa akin. Kita nyo, iba talaga guys. Iba ang kanyang texture talaga. Huwag mong ilagay agad sa ref yung gatas, sabi niya. Kasi pag nilagay mo, yung temperature daw, hindi daw yun sabi ko, baka ganun, sabi niya. Ilagay mo lang siya sa ref, pag napakuluan mo na, sabi niya sa akin. Sabi ko, nakakabili naman ako na gatas na okay naman siya, na hindi naman siya sira, na ganun. Yung talaga kanina pati kulay, iba, yellow talaga. So, may something wrong talaga, sabi ko. Kaya ayun. So, sabi ko kung alam ko lang, nagbibenta ka pala, di sana sa'yo na ako bumibili. Sabi niya, nasabihan na kita before. Sabi ko, ganun ba? Baka hindi lang tayo nagkakaintindihan, sabi ko. So, ngayon, dito na ako bibili sa'yo. Walang nor cubes, guys. So, lagyan ko lang siya ng dashi. So, takpan lang natin. Yan. Ayan, mamaya-maya balikan natin.
Ayan guys, after nito kakain na ako. And isang talong lang lutuin ko muna kasi imamarinate ko yung the rest na talong. Ayan, hindi ko nalulutuin lahat na talong. Kasi kung gusto lang nila mamaya, kakain sila ng talong. Si Yuan nakain ito. So ayan guys, kain na tayo. Ayan, sa pagkain wag tayo magdamot sa sarili natin. Pag nakikrave tayo, kain talaga tayo. So let's eat guys! Guys, tikman natin itong mangga. Yon, medyo maputi pa itong sanga ito. Oh. So tikman natin. Tikman lang natin, medyo matigas pa, hindi pa talaga siya ganun ka. Hindi siya ganun ka-asid. Guys, dito ako sa baba. Sinaliop ko muna. Minyag tayo. Atong ko muna. Guys, so unahin ko muna dito. Tanggalin ko na lang tong mga damo-damo dito na natubo kahit saan. Binasa ko na yung lupa para mag-okay. Iwan ko kung matalim ito kay buhato eh. Alam nyo kasi ang daming damo na tinanim ni Buwa. Ito grabe ito, magtubo ako kahit sa labas ang dami nito. Guys, makita niyo yan sa likod ko, peach tree namin yan. Itatali ko yan. Kasi parang na, ano na siya sa sobrang lakas ng hangin. Ito oh. Nahanginan siya, tinali. Ito ni Buwa, pero ewan ko bakit natanggal. Grabe yung lakas ng ano oh, yung hangin. Tinali to namin. Bakit kaya natanggal ito? Tanggalin ko muna yung gloves ko. Mahirap pag wala si Buwa. Baka sinunan dito. Dalawa pa naman ito. Grabe lakas ng hangin. Maano na to kasing peach tree namin. Oh, malaki na. Ayan. Kasi parang hindi na malakas yung natali ni Buwa. At least ayan, natali natin. Grabe yung aking ano ngayon. Grabe yung gloves ko, gamit na gamit siya. Ito, grabe ito oh. May butas dito. Ay, hindi. Ang hirap, hindi matalim itong ginagamit ko. Buti na lang guys, nag-bake ako kahapon. Ano pa, may pang snacks na siyuhan. Ay, grabe yung peach tree na. Upuan ako, ang hirap. Unti-unti natin, may upuan tayo. Andyan ata.
Ang basura, kasi kami isang plastic lang naman. Kasi hindi ako nag-iipon ng basura na. Mas maganda yung gunting, guys. Kahit pa paano, nakakapag-cut siya. Grabe, no? Ang ano ng gamot nito, oh. Inuugat pala. Sinuon ko na yung tubig namin. Wala silang may binigay kahapon din. Wala ang tubig na may binibigay. May binigay sila pero konting-konti talaga. So ito lang muna yung natapos ko, guys. Tingnan nyo. Yan. At least natapos natin yung half. Nakakaaliw pala, no? Magkuha ng mga damo. So bukas ko ito tapusin. Ayan. Kinuha ko dito. Bukas ko na lang yan tapusin dahil 6 o'clock na, guys. Yan, o. Ito na lang. Yung sa kabila hindi naman ganun. Tapos yan. Kasi pwede itong gawing fertilizer mamaya next kung ano man mag-dry na siya. Pero hindi tatapon ko pa rin ito dahil aayusin ko yan. Ito mga to pagtatanggalin ko yan. Tapos yung marigold dyan na yan. Pag-stay ko yan. Tapos yung ibang marigold ililipat ko. Oh, natanggal na naman yung sa pitch namin kasi sa sobrang lakas ng hangin. Ayan. So, bukas ulit mag-ano ako dito. Tapusin natin to bukas. At ayun, yung basura. Niloko na naman ako. Hindi na naman siya dumating. Hindi ko alam bakit walang tubig. Tawagan ko si Deepak, guys. Sandali.